po natin ang ating Panginoon. Ang sabi po sa mga talata ng awit, ito yung araw na ginawa ng Diyos, tayong lahat ay magalak at magpuri sa Kanya. Isang magandang umaga sa lahat, sa ating pong mga regular attendees, sa ating pong mga first-timers at mga bakasyonista na makakasama po natin sa unang pagkakataon. Ito po yung araw na ginawa ng Diyos upang sama-sama tayong manambahan sa Kanyang buluwagan. Tayo pong lahat ay tumayo at kasabay nating pagtayo, muli po nating purihin na ating Panginoon. Ibigay natin ang pinakamalakas na palakpak sa Kanya. Mapagpala naming Diyos, aming Ama, tunay nga po ang iyong kabutihan sa buhay po namin. Muli po sa umagang ito, nandito po kami sa inyong harapan. Naninikluhod aming Panginoon at muli nagpapasakop sa inyo. Nakikita niyo po, Panginoon, ang aming mga pagkukulang, ang lahat ng aming karumihan, Panginoon, sa inyong harapan. Marapat po na bago po kami magpatuloy, iniaalay po namin ang aming buhay. Linisin mo po ang lahat ng aming pagkukulang, yung mga pagkakamali po namin sa inyong harapan. At malaya po, Panginoon, na sa aming paglapit sa inyo, ang inyong paghugas sa amin. Gawin mo po kaming karapat-dapat, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy po naming dalangin ang inyong pagpapala. Kayo po ang manguna sa bawat bahagi ng aming panambahan. Kayo po ang makita mula po sa aming pag-awit, pag-indak at pagpalakpak. Hanggang dalin mo po kami sa iyong mensahe, O God. Mensaheng magbibigay sa amin ng katatagan sa pananampalataya. Isang aral na magiging daan upang lalo po kami mapalapit sa inyo at maituwid mo po ang tamang landasin upang wag po kaming maligaw sa pagtahak sa mundong ito. Balutin mo po ng biyaya, ng pagpapala ang tagapamuna po namin, ang maghahayag ng iyong salita, Panginoon. Itago mo po siya sa inyong likuran upang kayo po ang patuloy naming marinig at kayo rin po ang magbukas ng aming spiritual na isipan, Panginoon, upang pagyamanin ang mga salitang magmumula sa Kanya. Aming Diyos, sa lahat ng bahagi na ito, Ikaw po ang aming makita. Ikaw po yung aming madama. At higit sa lahat, Panginoon, patuloy kami magpapasalamat at magpupuri sa inyong harapan, kasabay po ng pagtitiyak ng katagumpayan, pagtitiyak po ng kapayapaan sa aming puso. Muli, aming Diyos, ibinabalik namin sa inyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Praise the Lord! We declare that the kingdom of God is here among all His children. Kingdom in the hearts of every believer in this place, in the other places that worship the Lord. We declare that you are our King. Hallelujah! Praise the Lord! Bow before the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow.
Ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa tanan may kinabuhi. Aron nga magkataye sa imong ngalan. Ikaw ang nagbuhat sa kalangitan. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa kalibutan. Ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa tanan may kinabuhi. Aron nga magkataye sa imong ngalan. Pagasimbahon, pagasimbahon ka. Diyos nga gamhanan, pagasimbahon ka. Pag-aawitan, pag-aawitan ka. Diyos nga palaan, pagasimbahon ka. Pagasimbahon ka. Ikaw ang nagbuhat sa kalangitan. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa kalibutan. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa tanan may kinabuhi. Aron nga magkataye sa imong ngalan. Pagasimbahon, pagasimbahon ka. Diyos nga gamhanan, pagasimbahon ka. Pag-aawitan, pag-aawitan ka. Diyos nga panalaan, pagasimbahon ka. Pagasimbahon, pagasimbahon ka. Diyos nga gamhanan, pagasimbahon ka. Pag-aawitan, pag-aawitan ka. Diyos nga balaan, pagasimbahon ka. Pagasimbahon, pagasimbahon ka. Diyos nga gamhanan, pagasimbahon ka. Pag-aawitan, pag-aawitan ka. Diyos nga balaan, pagasimbahon ka. Pagasimbahon ka. Pagasimbahon
ating Diyos na si Jesus. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong dakilang presensya. We thank you, Lord God, for your awesome presence in this place. Maraming salamat po dahil kami ay inyong tinipon dito na may isang layunin. Na yun ay upang ideklara na kayo ang aming hari. Ang hari ng aming mga puso, hari ng aming buhay, at narito po kami sa inyong harapan ngayon, Panginoon, upang isuko ang aming buong pagkatao sa inyo. Na sumunod sa inyong nais, sumunod sa inyong kagustuhan, sumunod sa inyong mga utos, dahil naniniwala kami na mga nagpapasakop sa inyo ay pinagpapala ninyo. Tinutugon ang mga panalangin, inaaruga, niyayakap, minamahal ng lubos. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, kaming inyong mga anak na magpasakop sa inyo. Manahan po kayo at maghari sa aming buhay. At nais po namin bigyan kayo ng kaluguran sa pagtugon sa inyong pagmamahal sa amin. At makapag-alay po kami ng mga papuri at pagsamba ng taos sa aming mga puso. Dakila kayo, Panginoon, karapat-dapat kayong tumanggap ng mga papuri at pagsamba ng bagay sa isang hari. Purihin ka, Panginoon.
Maghari ka ngayon at mapagkailanman. God's righteousness revealed. The Son of Man, the Son of God, His kingdom come. Jesus, redemption sacrifice, now glorified, now justified, His kingdom come. And this kingdom will know no end, and His glory shall know no bound. For the majesty and power of this kingdom's King has come, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Jesus, the expression of God's love, the words of God, the Word of God revealed to us. Jesus, God's holiness displayed, now glorified, now justified, His kingdom come, and this kingdom will know no end, and His glory shall know no bounds. For the majesty and power of this kingdom's King has come, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed, and this kingdom's will know no end, and His kingdom shall know no bound. For the majesty and power
righteousness revealed. Jesus, God's righteousness I bow my knee before your throne. I know my life is not my own. I offer up this song of praise to bring you pleasure, Lord. I seek the gift, not the gift. My heart's desire is to lift you high above all earthly kings, to bring you pleasure, Lord. Hallelujah.
Almighty God. Emmanuel, God is with us. He shall reign, He shall reign, He shall reign forevermore. Glory to the King of Kings and King of Kings and Lord of Emmanuel, God is with us. He shall reign, He shall reign, He shall reign forevermore. And He shall reign, He shall reign, He shall reign forevermore. He shall reign forevermore. He shall reign forevermore. His kingdom reigns forever. Our King reigns forever in our hearts, in our lives. We praise you, Lord God, our King. Glory to you, Lord God. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the Ancient of Days. For none can compare to your matchless word. Sing to the Ancient of Days. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the Ancient of Days. For none can compare to your matchless word. Sing to the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. O Ancient of Days, O Ancient of Days. Praise the Lord God Almighty, ruler and King of our hearts. We glorify your name, Lord God. We lift your name in this place. Maraming salamat po, Panginoon. Your kingdom will reign forever. At patuloy po kaming sasamba sa inyo, maglilingkod sa inyo, magpapasalamat dahil kayo po ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng ito. Panginoon, patuloy niyo po kaming pagharian, mangusap po kayo sa aming puso. May we continue to rejoice in your kingly presence, and in reverence we bow down to your Lordship. Maraming salamat po. Mangusap po kayo sa amin sa pamamagitan ng inyong mensahero. Nawa ang pag-ibig ninyo at kapangyarihan ay patuloy na dumaloy sa bawat isa. Sa pangalan ng Panginoon, Amen. James 1:20. If you are angry, you cannot do any good things that God wants done. Kapag ang tao ay galit, hindi niya nagagawa ang ipinagagawa sa kanya ng Panginoon. The Bible
on anger. Ano nga ba ang ating mga dapat na muling balikan at matutunan na katuruan ng Biblia tungkol sa galit, pagiging magagalitin at pakikipaggalit sa kapwa? Panginoon, salamat dahil kayo ay Diyos na nagpapaliwanag. Ngayon po ay ituwid niyo ang aming isip, pagharian, at nawa ang aming pakikipaglaban sa galit ay aming mapagtagumpayan sa inyong tulong. Akayin niyo po kami, turuan, at ang inyong katotohanan at kaliwanagan maghari sa aming buhay. Mangusap kayong may kapangyarihan at palayain kami mula sa panggugulo ng galit. Kayo ang siyang maghari. Pinupuri namin kayo at pinasasalamatan sa ngalan ng iyong anak at aming Panginoong si Jesus. Napakaraming mga relasyon ang nasisira dahil sa galit. Maraming mga reputasyon ang nasisira pagka ang tao'y nagwawala dahil sa galit. At marami ring kalusugan ang napapahamak at nasisira dahil sa galit. Angry people cause trouble and do wrong. Maraming krimen ang nagagawa ng nagagalit na pinagsisisihan pag humupa na ang galit. Maraming naghihiwalay, nagkakasira dahil sa galit at sa silakbo ng damdamin. Subalit paglipas ang panahon, pinagsisisihan din dahil mas mahalaga naman yung relasyon kaysa sa pakikipagkagalit. Pero bakit ang tao madalas pa rin sinisira ang buhay niya, mga relasyon, mga proyekto, dahil sa biglang bugso ng galit? Proverbs 29:22, a person with a quick temper stirs up arguments and commits a lot of sins. Maraming kakambal, kasunod na kasalanan ang galit. Dahil sa galit, pwede ka makapatay, pwede ka makasakit ng damdamin, pwede ka makapanira. So avoid the angry. Kailangan pagka may nagagalit, huwag ka na magpakalat-kalat pa. Maaring mawala siya sa kanyang huwisyo, sa kanyang isip. Maaring madala siya ng kanyang galit at makagawa ng masama laban sa iyo. So huwag ka magpakalat-kalat pag mayroong nagagalit na tao. Mas mabuti out of sight. Kung malayo, it's important for peace, for settlement, and for recovery that you are distant enough. Meron naman may nagagalit na nga, magpoprovoke ka pa, nakakalat pa yung mukha mo para naghihintay na masampal. Yung nang iinis pa, galit na nga yung tao. Kaya lumalala ang sitwasyon. So pagka ang tao ay madaling magalit, pwede siyang gumawa ng masama. Kaya ang mission mo, pag hindi ikaw yung galit, gawin ang magagawa para paliitin ang galit, pahupain ito, or to contain it. Angry people always get into trouble, so they need help often. Gaano karami magulang ang kailangan pumunta sa school dahil nakipagsuntukan yung anak, o pupunta sa police station para tubusin ang asawa o ang anak, o ang sariling tatay. Ang taong nagagalit lagi ay maraming paninira na nagagawa at siya'y sumasabit, nalalagay sa gulo, nasusuong, nasasangkot, at pati mga mahal niya sa buhay, nasasangkot. Meron tayong pananagutan na hindi lang kung nagagalit ka, bibigyan mo na ng buong layang expression ng iyong galit. You will hurt people, you will get into trouble, and then drag your family and everyone who cares about you into the fray. Pag tayo may ginagawang masama at tayo sumabit, nakulong, namatay, na ospital, damay naman ang pamilya natin. Damay ang lahat. Kaya may pananagutan ang mainitan ng ulo, na palamigin ang ulo niya dahil hindi siya nabubuhay para lang sa sarili. Kung ikaw isang tatay na sa galit mo ay nakapatay ka ng tao, nakulong ka buong buhay, sinong bubuhay sa iyong asawa at mga anak? Isang anak ka na sa init ng ulo ay nakabaril, nakasakit, nakapanira, anong pahirap ang ibibigay mo sa iyong magulang dahil sa sinusuong mong problema? Proverbs 19:19, people with bad tempers are always in trouble and they need help over and over again.
Kaya mga dalaga na meron kayong napupusuan na binatang mainitin ang ulo, lagi napapaaway, kung papakasalan nyo yan, humanda kayo sa isang halos buong buhay ng pakikiusap sa mga nakaaway niya, pagbabayad sa mga na-damage niya, pagdalaw sa kanya sa mga kulungan o sa ospital, o paglilibing sa kanya ng maaga. Kasi kasama yon sa karakter na papakasalan mo. Angry people are disliked by many. Lalo sa Pilipinas, ang gusto natin yung mabait. Mabait yan. Tuwa tayo sa mabait. So ayaw ng mga tao sa magagalitin. Mga magulang na magagalitin lagi, sumisigaw, nagmumura, lumalayo ang loob ng mga anak. Ganon din naman yung asawa. Kaya tayo pag magagalitin, kukunti lang kaibigan natin. At ang nakakalungkot sa lahat, kung ikaw ay magulang, anak, kapatid, matulungin na tao, pero maiinitin naman ang ulo mo, at pag umiinit ang ulo mo, ikirami-rami mo sinasabing masakit, nabubura ang lahat ng iyong kabutihan, at ang natatandaan ng tao ay yung galit mo. Nasasayang ang kabayanihan. Proverbs 14:17, fools have quick tempers, and no one likes you if you can be trusted, perhaps to remain calm. Success depends so much on being liked. Para ka magtagumpay sa buhay, maging mabunga sa iyong ginagawa, sa iyong hanap buhay, sa iyong negosyo, kailangan mo ng tulong ng kapwa. Hindi sapat yung galing, yung husay. Kailangan mong may tumulong sa ilagi para ka magtagumpay. Nagbubukas ang pinto sa iyo, umaalalay sa iyong gagawin, nagpapadaali sa iyong mga dadaanan. But people help only those that they like. So it is very important to be likable. Yung mga magulang, turo ng turo sa mga anak nila, paano magtatagumpay sa buhay, tinuturoan nila to always be competitive, to always win. No, you are setting them up for failure. Because when you're always competitive, when you're always winning, people don't like you. And when people don't like you, they don't help you. And when people don't help you, you will not succeed. Dapat ang una nga natin itinuturo sa ating mga anak ay maging mabait, maging mabuti, magkaroon ng karakter na naiibigan ng kapwa. Kasi kahit hindi sila sobrang galing, pag nagugustuhan sila, sa kanila ibibigay ang order, ang negosyo, sa kanila pupunta, sa kanila bibili, sila ang tatanggapin sa pag-a-apply nila, sila ang magtatagumpay. Yung magagalitin, kung may binubuo man siyang magandang bagay, oras na nagalit siya, sisirain niya, bubuo siya uli, magagalit siya, sisirain niya. Ang tanda-tanda na niya, wala pa siya nabubuo. Kasi ayos, sira, paulit-ulit. Ang dami natin sinisira pag galit tayo. So mag-isip-isip. Ang pinaka-number one na masakit na nasisira dahil sa mga galit, yung pagmamahala ng mag-asawa. Partner mo buong buhay, kasama mo sa hirap at ginhawa. Pero pag lagi kayo nagkakagalit, nawawala yung pag-ibig at nauuwi pa kuminsan sa muhi. Sayang. Dapat nakokontrol yung galit. Isa yan sa pinakamalaking pandaraya ni Satan. Galitin ka para sirain mo mga tao sa paligid mo, sirain mo ang sarili mo, sirain mo ang lahat. So it's important we get angry. Naturally, everybody gets angry. But what do you do to minimize damage? Do not get angry enough to sin, to be tempted to sin. Sige, magalit ka, dahil nakakagalit naman talaga, pero tama na. Huwag mo nang dagdagan. Nagalit ka dahil nasunog ng asawa mo ang bahay niyo. O di nagalit ka. Pero pati yung nasunog niyang bahay number 1 nyo, number 2, number 3, isasama mo naman sa usapan, ikapitong bahay pa lang naman kung susunog niya. Bakit kailangan ungkatin mo pa yung ibang tapos na? Bakit kailangan palakihin ang sunog, palakihin ang away at ang galit? Mahilig kasi tayo sa ganyan eh. Nagalit ka dahil meron siyang naitapon na isang bagay na mahalaga na hindi niya sinasadya. Galit ka sa ginawa niya, pero uungkatin mo pa yung mga 10 years ago na naitapon niya rin, pinapalaki. At uungkat ka pa naman ibang bagay na wala nang kinalaman doon,
Kasi nagtatanim ka ng galit eh. Alam niyo kung bakit lumalaki ang galit? Kasi may nakatanim. May nakatanim sa puso na hinanakit, sama ng loob, puot, galit, pagkamuhi. Kaprasong kalabit lang doon, maprovoke lang yun ng isang ginawa ng taong meron ka palang itinatanim na sama ng loob. Galit na galit ka na. Kumisan out of proportion to what is being done or to what was done, but it's because you have a lot of anger in reserve in your heart. Kaya ang matalinong tao, hindi nagtatanim ng galit. Kasi ang itinatanim namumunga eh. At pagka namunga yun, lugi ka, lugi ang lahat. Ephesians 4:26-27, don't get so angry that you sin. Don't go to bed angry and don't give the devil a chance. So huwag ka daw magalit to the point na nagkakasala ka na. Merong righteous indignation, merong tamang galit. Pero huwag mong sobrang galitin ang sarili mo na natutulak ka ng lumampas, sumobra, at mamaya may ginawa man siyang mali, pero dahil sa galit mo at sa mali mong ginawa dahil sa galit mo, mas marami ka nang nagawang mali kaysa sa kanya. O kaya, nauna lang siyang gumawa ng mali, pero yung reaction mong nagkamali-mali ka na sa pag-handle ng anger mo, ikaw na ngayon ang mas huling may ginawang mali, pareho na lang kayong mali. At sabi, huwag mo nang patagalin ang galit. Yung don't go to bed angry, hindi naman laging literal yon. Kumisa naman talaga nadadala mo sa paghiga yung hindi mo pa nahuhupang galit. Pero ito isang talinghaga. Ang ibig sabihin lang naman, huwag mo nang patagalin. Kung pwede talagang literally, huwag mo nang dalhin sa paghiga para hindi ka na bangungutin, lalong mainam. Pero paiksiin ang oras ng galit. Para daw hindi natin mabigyan ng demonyo ng pagkakataong lalo pa tayong dayain at sirain. Do not prolong anger. Kaya maganda yung ine-express. Alam niyo kung sino ang mas nagtatanim ng sama ng loob, nagkikimkim ng galit? Yung hindi nag-e-express. Yung galit na galit pa pero hindi kumikibo, yung pala nasa loob. Mas mabuti pa nga yung tao pag nagalit, sinasabi agad eh. Pagkasabi niya, wala na, tapos na. Kaya lang, dapat ding ingatan yung paraan ng pagsasabi dahil baka makasakit ka naman. At siya naman ang galit sa'yo, imbes ikaw naman ngayon ang galit. The Bible teaches us to be slow to get angry. James 1:19-20, if you're angry, you cannot do any of the good things that God wants done. You should be quick to listen and slow to speak or to get angry. Di ba baligtad ang ginagawa ng marami sa atin? We don't listen, we are quick to speak and quick to get angry. Pero ang tinuturo ng Biblia, mas makinig ka. Mas damihan mo ang pakikinig kaysa sa pagsasalita. Bakit naman daw nakakaalis ng galit yon? Number one, baka naman sakaling maintindihan mo yung point ng taong kinakagalitan mo, di mo wala na yung galit mo dahil naintindihan mo. Binigyan mo siya ng chance. Or, di mo man maintindihan at di mo man tanggapin yung sinasabi niya, pero dahil nanahimik ka at hinayaan mo siya magsalita, humupa na ang iyong damdamin. Humupa ang iyong galit. In your mind, you might still not agree with what the other person is saying, but at least you are no longer in the mood to be violent. Because violence is just a surge of energy. Yung bang may adrenaline ka in your blood system, extra energy, same adrenaline na pag may sunog, nabubuhat mo yung refrigerator. Same adrenaline na pagka bigla ka natakot, kaya mong manuntok. Na pag nagalit ka, parang kaya mong sugurin kahit sino. Pero alam nating lahat na yun ay saglit lang na energy. Kaya yung nagbuhat ng refrigerator, nailabas sa bahay, nung hindi na natuloy yung sunog, 3 na sila, di pa nila maibalik-balik. Kasi wala nang adrenaline. Ganon din yung galit. Pahupain mo bago ka magsalita, bago ka gumawa, bago mo buhatin ang iyong kamay, bago ka manakit. Kasi sandali lang yan. Sandaling dumadaan na hangin ang lakas ng galit. Pag pinalampas mo, kahit galit ka pa rin, pero wala nang lakas. Which is better. Kaya ang sabi nga ng iba, pag nagagalit ka daw, count
1 to 10. Nagagalit ka, may sinabi yung anak mo, yung asawa mo, yung nanay mo na nakakagalit talaga, gusto mong may sabihin, sabihin mo muna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nakaalis na siya. Wala ka ng paraang magsabi pa. O kaya kahit nandyan pa siya, humupa na galit nyo. Kasi saglit lang ang galit. Pero sa saglit na yon, na kumisan tinatawag ng iba na temporary insanity, doon nakakapatay. Kaya mahirap yung may baril, nagalit ka, ilalabas mo, mamamaril ka. Subukan mong may baril ka, pero walang bala. Tapos yung bala nasa cabinet, nakakandado, hahanapin mo pa. Pag nakita mo na yung bala, hindi ka na mamamaril. Lampas na yung galit eh. Kaya kung may tao nagagalit, mga kapatid, hayaan nyo munang lumampas, lalampas din yon. Huwag nyong salubungin. Nagwawala yung asawa mo, galit na galit, hayaan mo na muna siya. Sabunutan niya ang sarili niya, magpagulong-gulong siya sa sahig, tumalo siya sa bintana. Mamaya, wala ng energy yon. Tsaka ka na magsalita. Huwag yung nagagalit siya, magagalit ka rin. Yun ang nagkakapatayan eh. Nagpapaligsahan, nagpapalakasan ng boses. Huwag sa salubong ng galit, liban na lang handa kang mamatay o pumatay. Palampasin. Di ba gano'n din ang bagyo? Lahat ng mga barko, pagka nasa dagat na, tapos may bagyo pala, dadaong sila sa pinakamalapit na pier, palalampasin ang bagyo. Kaya ang mga bata sa eskwela, hindi papapasukin para lumampas ang bagyo. Kasi bakit ka susuong sa gitna ng bagyo? Di sakit ng katawan ang hinahanap mo. Ganon din yung galit. Bagyo lang yon. Lumilipas yun. Palampasin. And do not make it easy for people to be angry. Huwag kang manggalit. Nagagalit na nga, sasagot ka pa. Hayaan mo siya magpuputak hanggang maubos ang energy. Bukas, ikaw naman. Pero huwag salubungin. And very importantly, do more listening than talking. Most of the time, listening will calm you and talking will agitate you. Kaya yun ang tinuturo ng Biblia. Kaya nga dalawa ang tenga ng tao at isa lang ang bibig. You listen twice as much as you talk. Baligtarin mo yon. You talk twice as much as you listen. World War III ang nangyayari. Proverbs 29:11, don't be a fool and quickly lose your temper. Be sensible and patient. Now, nagagalit ka. How can you encourage people to listen to you kung minumura mo sila? How can you encourage people to listen to you when you are violent? If you want people to listen to you, encourage them by being nice, by being gentle, by being sensible. And even if you're in mid-sentence, when you realize that you're hearing yourself speak like a monster, stop there. Don't even finish the sentence. Kasi yung kausap nyo, may sinasabi kayo sa isang violenteng paraan, yung sasabihin nyo masakit, ang paraan ng pagsasabi nyo masakit. Pag bigla kayong tumigil sa gitna, at naupo pa kayo, at ang lumbaba ng konti, emote kayo, na-appreciate yun ng tao, alam niyang ayaw nyong ituloy ang galit nyo. Alam niyang nadala lang kayo, sumandali, pero nangibabaw din ang inyong katwiran at pagmamahal sa kanya o pagmamahal sa relasyon nyo na hindi nyo na itutuloy. Huwag nyo nang tapusin yung sentence. Kung ang pagtapos nun ay lalo lang magpapalala sa situation. And ignore insults. Pag iniinsulto ka ng tao, mas dala siyang may problema sa sarili niya, hindi ikaw yung problema. Pag binabastos ka, hindi naman dahil bastusin ka, dahil lang siguro bastos siya. So dapat huwag mo masyadong seryosin. Proverbs 12:16, losing your temper is foolish. Ignoring an insult is smart. Naglalakad kami ng insulto sa'yo, may sumigaw, tinawag ka na kung anong pangalan, meron kang nakakaaway, biglang kinikriticize sa antimbang ng katawan mo, o ang itsura mo, o ang kulay ng iyong balat. Alam niyo, may ganun eh. Ang layo-layo ng issue, biglang, negra! Gaganunin ka, wala naman sa issue. Ignore. Sabi mo, nothing's wrong with me, something's wrong with her. So, I will ignore. This is so beneath me. You know what's wrong with getting even?
Sabi sa'yo, negra, sabi mo naman, payatot. Hindi pareho na kayo. That's the problem with getting even. Pag tumabla ka, tabla kayo. Pantay lang kayo. Pero pag siya nagpakababa, hindi mo siya nilusob pababa, mas mataas pa ang iyong moral position. Hindi pa kayo tabla. Huwag kayong tatabla. Ngayon, kung tatabla kayo, yung gumawa ng mabuti, gumawa din kayo ng mabuti, tinapatan nyo, tabla sa paggawa ng mabuti. Tumaas ang kalagayan mo. Kasi gumawa siya ng mabuti sa'yo, ang taas ng kalagayan niya, itinaas mo rin yung kalagayan mo sa paggawa ng mabuti. Yun ang magandang tabla. Pero yung nagpakababa siya, nagpakahamak, tapos papatulan mo, gagawin mo rin yun, di tabla kayo, pareho na lang kayo. Do not insult people. Stick to the issue. Kung meron kang disagreement sa kanyang ginagawa, sa paraan ng paggawa, stick to that. Huwag mo nang isama ang kanyang itsura. Huwag mo nang isama ang mga past romances ng buhay niya. Inuungkat mo pa para ka manakit ng damdamin. So, giyera ang hinahanap mo nun, hindi kaayusan. Stick to the issue. Limit the discussion to the topic para hindi lumaki. Hindi mo lang nagustuhan kung paano inilulublob ng anak mo yung kutsarang basa sa bote ng asukal. Mamaya pinag-uusapan niya na yung grades sa school, pinag-uusapan mo na yung mga kaibigan niya. Parang hindi naman yata yung topic na yun. Stick to the topic, hindi lalaki ang gulo. Control your temper rather than other people. You know why people sometimes shout? Why they become violent? To control the opponent. Para matakot. Para huwag kumibo at siya na lang makakibo ng makakibo. Proverbs 16:32, controlling your temper is better than being a hero who captures a city. So, yung taong nakakakontrol sa sarili, higit na bayani kaysa nakakakontrol sa isang bayan, sa isang lungsod, o sa kapwa. Move away from people who are in the mood to quarrel. May mga taong kumisa sumasabog yung energy nila, gusto-gusto nilang may masuntok, may maaway, naghahanap ng gulo. Move away from them. Walang ikabubuti. Proverbs 14:29, it's smart to be patient, but it's stupid to lose your temper. You lose your high moral ground when you lose your temper. So stay calm. Yun daw, breathing can make you quiet your nerves. Galit na gusto mo na talagang patulan, bumuntong hininga ka muna, inhale, exhale 10 times, you will become calm. Buntong hininga lang talaga. It works. Yung mailabas mo yung nandito, kaya meron tayong tawag dyan yung huminga. Ihihinga ko lang sa'yo ang problema ko. Ibig sasabihin ko lang, ilalabas ko lang at nakakaluwag ng dibdib. Proverbs 15:18, losing your temper causes a lot of trouble, but staying calm settles arguments. Just stay calm. It is so dignified. It is a great class act when somebody is ranting and shouting and making a clown of himself, and you are just seated calmly, waiting for the person to quiet down. That is the picture of class. That you are so serene, you are above and beyond the mood of the person, that you are so placid, you're like a pool without blemish on its face. Yun ang kapayapaan na nakakamit pag naghahari ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Tahimik, payapa, dignified. You want to avoid quarrels, you don't want to get into quarrels, or you want to end quarrels, don't talk too much. Limit your words. More words, more mistakes. Proverbs 17:27, it makes a lot of sense to be a person of few words and to stay calm. Sometimes, the best speech you can deliver is silence. It is the most eloquent speech. Yun ang pinakamaliwanag, pinakamalinaw at pinakamakapangyarihang talumpati. Katahimikan. It says so much. At pag tahimik ka, napagkakamala ka matalino. Kundi ka man tunay nga matalino. Kasi yung mga hindi matalino, pagbuka ng bibig, bistado agad.
Alam mo na agad kung ano laman ng utak pag bumuka ang bibig. So, gusto yung mapagkamalang matalino, manahimik. Lalo na kung talaga matalino ka. Ang mga matatalino talaga, mas tahimik, hindi nila pinapatulan ang lahat ng mga nagpupuputak dyan kasi alam nilang walang mangyayari. Nakita niyo si Jesus? Nung inaakusahan ng mga accusers niya, ng mga Pharisees, he was silent as a lamb. Walang kakibo-kibo. Kasi alam niya, walang mararating na kumibo pa ako kasi una, hindi naman kayo makikinig. 2, salita kayo ng salita. 3, decided na kayo kung anong gusto nyong isipin. What's the point? Bakit ka pakikibo? And very importantly, do not hurt people with words. Your words. Isa yan sa lagi nating natatandaan na sakit, sugat. Yung sakit at sugat na nilikha ng dila ng kapwa. Matagal nang gumaling yung pasa, yung bugbog, yung physical sugat, pero yung sugat na nilikha ng salita, ang tagal gumaling kung gumagaling pa. Colossians 3:8, you must quit being angry, hateful, and evil. You must no longer say insulting or cruel things about others. Yung sasabihin mo sa kaharap mo yung masakit na salita, at yung sasabihin mo sa nakatalikod, yung masakit na salita tungkol sa kanya, pareho lang yun kasi makakarating yun. Kaya yung dila talaga ang pahamak. Napakapahamak. Pag nagkaroon ka ng asawang bungangero o bungangera, humanda ka na, lagi may gulo, lagi may uwi ang gulo, may sumbong, may away, may intriga, kasi madaldal. Bihirang-bihirang taong tahimik ang nasusuong sa gulo, kadalasan yung dila. Kasi alam niyo yung mga dilat na mga madadaldal, ang totoo, napakahaba daw ang dila na yan kung saan nakakarating. Nagkakabuhol-buhol sa mga iba-ibang dila yan, kaya naghihilahan sila ng mga dila nila, nag-aaway-away sila. Asawa ka, kapatid ka, nanay ka, madadamay ka sa mga away niyan. Tuwing lalapit ka, may sasabihin sa'yo, may nakaaway, may nagagalit sa kanya. Lagi na lang siya kawawa, lagi may nagagalit sa kanya, lagi siyang inaapi. So itatanong mo, teka, bakit lagi na lang may nagagalit sa'yo? Ang sama-sama ng mundo o dapat ka talagang maging object ng galit? Bakit lagi na lang nagagalit ang tao sa'yo? Paulit-ulit. Hindi nakapanipaniwala na hero ka, kawawa ka, martir ka. Kasi kahit saan na lang, napapalagay ka sa gulo. At siguradong matabil, maraming salita. Kung bakit nga ba yung tukso na magsalita, magdadaldal, magbulungan, pinadali pa ngayon ng text. At ang daming forward. Dami, ang bilis. So, ang bilis-bilis di ba pala suong sa gulo? Kaya kita nyo kung nag-o-observe kayo sa social media, ang dami nagbabangaya, nag-aaway. Tahimik ba ang buhay mo noon na pagbukas mo ng mga messages, kutak-kutak na sama ng loob ang aabutin mo? Kaya dapat, stay away from these things. Ngayon, yun naman laging nasasaktan, nagdaramdam, nagdadramang bukid. Medyo tibayan nyo, sikmura nyo. If it will help you to have peace, medyo kapala ng konti ang mukha. Huwag masyadong manipis, kasi manipis ang mukha, laging may mga bruises. So, kung mga tao mahilig magsalita, palampasin mo na lang. May kasambahay ka, manugang mo, biyanan mo, hipag mo, lagi may sinasabi, ignore. Lagi mo didibdibin, yung may sasabihin yung hipag mo, yung bilas mo. Pag nakikita-kita yung mga bilas-bilas na yan, kutakot-takot na chismis na inaatupag. Siyempre, ang pag-uusapan nila yung mga, kung asa-asawa nila yung magkakapatid, ang pag-uusapan nila yung mga magkakapatid, natural yan. Ang paborito ng mga magbibilas na usapan yung mga magkakapatid, yung kapatid ng asawa nila, yung nanay ng asawa nila. Yan ang paborito nilang karnihin pag nagkukwentuhan sila. So, anong mapapala mo kung sali ka ng sali doon? At kung ikaw yung uy, alam mo, sabi niya, ganito ka daw, magagalit ka na. No! Sabihin mo yung tula, stick and stones can hurt my bones, but words can never hurt me. Dapat tibayan mo yung sikmura, lalo kung meron kang in-law o kamag-anak na mahilig magdadaldal, sabihin mo, ay, nako, masasaktan lang ako pag bato ibinato sa akin o hinampas ako ng kahoy, pero yung dila niya, it will never hurt me. Babayaan ko lang siya. Dapat ganon. You should defend yourself from being hurt too much. Don't be affected too much by the opinion of others. What's important is what you think of yourself, what God thinks of yourself, and what godly people think of you. Don't be bothered about what the ungodly think about you. Does it matter?
Huwag kang laging nalulungkot pag may comment ang kung sino-sino. Ay, that's your opinion. Sabihin siya ng biyanan mo, wala kang kakwenta-kwenta magluto. That's your opinion, nasasarapan ako. Sige po, mami, babaguhin ko po ang luto. Hindi ko babaguhin. Hindi. Tahimik ang loob mo. Kasi lagi kang nagdaramdam, tapos pagdating ng asawa mo, sumbong-sumbong ka. Yung nananahimik na tao, nagugulo dahil sa pag-aaway ng magbiyanan. Naguunahan yung nanay at yung asawa sa pagsumbong. Yung nanay ba, mga biyanan, matatagal niyo pa ba yung asawa ng anak niyo? Hindi na. Ngayon, asawa, mapapalitan mo ba yung nanay ng asawa mo? Hindi rin. So, magpakatalino nga kayo, magkasundo kayo, para tahimik ang buhay. Habang buhay naman, ang gulo-gulo. Mamamatay na sana yung biyanan mo bukas, awayin mo, dahil bukas hindi na. Kung humaba buhay niyan, hindi ang haba ng away. Kung ikaw yung mamatay agad, o hindi ka mamatay. Learn to live with your in-laws. Kasi hindi na yan napapalitan. 99% of the time. But it's foolish to always let your in-laws bother you. Bad for your health. Bad for your relationship with your spouse. Bad for the planet. Adjust. Learn. Stop the pain. Kailangan mag-adjust ang tao. And when you are angry, do not shout or curse. Don't be rude. Ephesians 4:31, stop being bitter and angry and mad at others. Don't yell at one another and curse each other, or don't ever be rude. Hindi na naman kailangan i-memorize yan, alam na natin yan. Pero bakit madalas nakakalimutan? And do not return rudeness for rudeness. Pag ang tao magaspang, hindi mo kailangan maging magaspang din. Kaya ka nga nasa moral higher ground Kasi hindi kanya katulad. Pag pareho na kayo, ano ngayon ang claim mo? To righteousness? Ano ang claim mo to justice? Wala na. Pareho lang kayo And very importantly, para huwag kang sobrang magalit sa kapwa, put yourself in the other person's position. Sikapin mo, kahit sandali lang, na ilagay ang sarili mo sa kanyang kalagayan at unawain mo siya mula sa kanyang point of view. Bakit siya ganun? Ba't niya ginagawa ang ginagawa niya? Ba't hindi niya ginagawa ang hindi niya ginagawa? Kung ako kaya siya, bakit? Imagine. And hope that you will understand the person more. Because when you understand the person more, your anger is removed. And probably you will even be compassionate and kind. Luke 6:31, treat others as you want to be treated. Pag galit ka, anong gusto mong treatment sa'yo ng mga tao sa buhay mo? Pakinggan ka, di ba? Pagbigyan ka magsalita, makinig sa'yo, di pag galit sila, yun din ibigay mo sa kanila. Treat others as you would like to be treated. And very importantly, forgive. Yung mga matagal na mag-asawa, 50 years na, meron pa silang wedding anniversary, nagsi-60 years, nagsi-75 years, 30 years. Hindi sila nagtagal dahil perfect sila. Hindi sila nagtagal dahil wala diyang kapintasan. Hindi sila nag-aaway. No, nagtagal sila dahil nagpapatawaran. Yun lang yun. Kakasala yung husband, papatawarin ni wife. Nagkakasala si wife, papatawarin ni husband. Kaya nagtatagal. Pero hindi dahil perfect sila. Proverbs 19:11, it is wise to be patient and to show what you are like by forgiving others. Pamangkin mo, nagkasala, nananatiling maganda ang relasyon nyo, hindi dahil siya ay perfect, kundi dahil pinapatawad mo. Sarili mong tiyo, tiya, nagkakamali, nananatili kayong maganda ang samahan kasi nagpapatawad ka rin. Patawaran yan. And do not hold a grudge. Huwag magtanim ng sama ng loob. Pag may nakatanim ng sama ng loob sa puso, madaling magalit ang puso na yun. Ecclesiastes 7:9, only fools get angry quickly and hold a grudge. So malaki daw na foolishness to hold a grudge. Pag may itinatago kang galit sa puso mo, di ba yung puso mo ang nagdadala ng galit, di ang laman ng puso mo galit, kaninong puso ang nasira, di puso mo. So huwag kang magtanim ng galit dahil banal ka. At kung hindi ka banal, huwag kang magtanim ng galit dahil matalino ka. Kasi ikaw ang number one nalulugi pag may inaalagaan kang galit. Do not make and do not let people hold a grudge against you.
Pag alam mo na may sama ng loob sa yung tao, gumawa ka na ng paraan para lumamig ang loob niya. Bigyan mo regalo, bayaran mo ang utang mo, humingi ka lang tawad, maging nice ka para mawala ang sakit ng loob niya sa'yo. Kasi ang taong may galit sa'yo, madaling magalit sa'yo at pwedeng may gawing mali sa'yo. O kung hindi man, hindi ka tutulungan pag kailangan mo ng tulong. Pagka alam niyo na may sama ng loob, si ganon, ang gawin niyo makipagkasundo para mawala ang sama ng loob nila. And avoid arguments. Huwag nakikipagtalo. Kaya nino kayo hindi makikipag-usap at makikipagtalo, makikipagdebate sa isang taong hindi naman talaga nag-aaral, ang gusto lang manalo. So sabi niya, halika nga, magdebate tayo kung natatanggal o di natatanggal ang kaligtasan. Pero alam mo na gusto niyang manalo, pointless, huwag na kayo makipag-usap. Kasi habang nagsasalita ka, hindi siya makikinig dahil ang gusto na niya, siya ang makapagsalita, sayang lang. Huwag kayong nakikipag-usap sa taong ang layunin ay manalo sa usapan na yon. Kasi hindi siya makikinig. Sayang lang. 2 Timothy 2:23-24, stay away from stupid and senseless arguments. These only lead to trouble. Avoid the argumentative. Yung mahilig makipagtalo, makipagdebate, iwasan. Walang buting idudulot sa inyo na makipag-usap sa kanya. And very importantly, speak softly, gently, kindly. You will disarm the enemy with soft, gentle, and kind disposition. Pag galit ang tao, huwag niya nang galitin pa dahil baka kayo ang masaksak. Paalisin niyo yung galit kasi kayo ang makikinabang pag hindi siya galit sa inyo. Pero pag galit siya, gagawin niya ang lahat ng kaya niya para kasirain. So, matalino ka ba na ginagalit mo yung galit na, inaaway mo yung galit na sa'yo? No, hindi ka talinuhan yun. The greatest victory in human relationships is to beat your enemy by turning him into a friend. Yan lang ang tunay na pananalo sa iyong kalaban na sa pag-handle mo, naging kaibigan mo. Yun ang tunay na wagi. Hindi yung lagi kang mukhang nanalo, natalo mo siya, napahiya mo siya, ikaw yung malakas ang boses, nagagalit lang yun sa'yo, naghihintay lang yun ng parang para gumante. Naghihintay ng panahon. Pero yung dating galit sa'yo na wala ang galit, tapos minahal ka pa, naging kaibigan mo, yun ang tunay na wagi. Magpakatalino. All the resources of your enemy will be used against you. All the resources of your former enemy that has become your friend become your resources. Proverbs 15:1, a kind answer soothes angry feelings, but harsh words stir them up. Kahit anong galit ang dating sa iyo ng tao, pag ang sagot mo banayad, biglang-biglang mawawalan siya ng lakas. Ikaw talaga, ganyan ka. Sabi mo, pasensya ka na, talagang mahina ang IQ ko. O ano pa sasabihin niya? Tapos. Ang pagit-pagit mo magdamit, bla bla. Pasensya ka na, talagang baduy ako eh. Di ba? Ano pang argument? Humahaba lang naman pag dinedefend mo yung sarili mo, tapos o-offendin mo siya. Eh ikaw, lalabanan mo siya. Sagutang walang katapusan. Eh kung tanggapin mo lahat, kahit hindi talaga katanggap-tanggap, bukas mo na ipaliwanag pag malamig na yung loob niya. Pag tahimik na yung isip niya. Pero habang galit na galit, huwag mo salubungin. A kind answer soothes angry feelings. May nagawa kang mali. Haharap ka ngayon doon sa taong magagalit. Naku, dapat mapagpakumbaba ka. Ang baba-baba ng salita mo. At nakakatanggal yun ng galit. Huwag nang galitin ang galit. Now, don't hang around with angry birds. Huwag makipagbarkada, sumama lagi sa mga magagalitin, mainitin ang ulo, mga bayolente. You will be destroyed. Proverbs 22:24, don't make friends with anyone who has a bad temper. Kasi ang kaaway niya, magiging kaaway mo. At ikaw, magiging kaaway din niya.
Distansya, amigo. Huwag masyadong makipagsangkot sa mga taong violent at magagalitin. And then make good win over bad. It's bad to be angry. It's good not to be angry. So alam mo ang goal, not to be angry, not to be angrier. Dapat magwagi ang tama kaysa sa mali. May ginawa siyang mali, gagawan mo rin ng mali, waging-wagi naman ang mali nun. Pero suklian mo ng tama, yun ang last statement, yung tama, wagi yung tama. Hindi ka man magmukhang panalo agad. Over time, you will know that you're a winner because the good is on God's side. And God is King. And God will always prevail. Romans 12:21, don't let evil defeat you, but defeat evil with good. Ginawan mo ka ng mali, gagawin kita ng tama. Yun ang panalo ng kabutihan. James 1:20, anger does not produce the righteousness that God desires. May mission tayo, may pinapagawa ang Diyos, pero pag galit ka, hindi natutuloy yung mission. In fact, yung nagawa na, baka masira pa, kaya uulitin mo na naman. Do not disqualify yourself from righteousness, from godliness, and from God's pleasure. Avoid anger. Appease the angry. Do not make anger turn into war. Stop being angry. Pag batang-bata ka pa, wala ka pang karapatang magalit. Wala ka pang naiko-contribute sa family income. Galit na galit ka pagka hindi ulam na gusto mo ang nandun. Bakit? Nagbibigay ka bang pambili? Batang-bata ka pa, wala ka pang naiko-contribute sa mga kamag-anak mo, sa mga magulang mo, tapos nagkakalit ka lagi. Wala kang karapatan. Wala pa. Wala ka pa napuprove, wala ka pang bunga. Anong right mo magalit dyan? Ngayon naman, kung matanda ka na, dapat huwag ka na lang magalit kasi matanda ka na eh. Tumataas ang presyon, nawawala ng gana, nalalagot ang ugat, pumuputok ang utak, nahuhulog sa hagdan. Bakit ka pa magagalit? Ang tanda-tanda mo na, mag-enjoy ka na lang, palapasin mo na lang yan. Kasi alam mo, hindi mo naman kayang baguhin ang mundo. Alam mo sino nagsasabi na babaguhin nila yung mundo? Yung bata. Pero pag tumanda ka na sa mga bata na lang gumawa niyan, alam mong hindi mangyayari yun. So dapat, natatanggap mo na yung dapat tanggapin. Matanda ka na, tanggapin mo na ganito yung isang anak mo, ganun yung manugang mo, ganito yung kapitbahay mo. Kasi sayang naman ang pagtanda mo kung wala ka pa natatanggap na katotohanan. Tapos lagi ka pang galit, lagi ka naiinis, sayang, kakamatayan mo na yan. Tapos ang bangkay mo nakasimangot. Dapat alam niyo pag may edad na, yung gracious ka na, sige na, palampas na lang. Enjoy na lang ng buhay. Huwag ka na magalit. So kung bata ka, wala kang karapatang magalit. Matanda, is not wise na magalit. So dapat wala nang nagagagalit. Kundi yung middle age. Pero yung middle age, sandali lang naman yun eh. At dapat yung galit mo, dinidirect mo towards something productive and good in the end. Kawawa at nakakapanghinayang yung mga may edad na lagi pang galit. Yung above 50 na kayo, huwag na kayo masyadong magalit dahil baka pumutok yung ugat nyo. Baka kayo ma-stroke, baka kayo ma-heart attack. Di ba? Huwag na lang. Kasi wala na rin namang masyadong mahabang panahon kayo para baguhin ang planeta. Just enjoy your life. And let people enjoy their lives. Stop being angry. Stay away from anger. Appease the angry. Palamigin ang kanilang ulo at huwag nang manggalit pa. Dapat ang matatanda, agent of peace, not of trouble. Pag may nag-aaway sa pamilya nyo, kayo yung namamagitan, pinapakinggan kayo, kasi wala kayong kinakampihan, kasi wala kayong favoritism. Therefore, pwede kayong maupo as judge at mag-ayos sa mga gulo. Pero pagka ang matanda, ang may sariling favorite, may sariling mga issue, hindi kayo magiging agent of peace. At sayang ang inyong posisyon, ang paggalang sa inyo, ang inyong kapangyarihan sa pamilya, kung magagamit sa mali. Dapat, agent of peace. Pampaalis sa mga galit. Ambassador ka nung absent. Nagagalit si A, absent si B. You speak in behalf of B. Kasi wala nag-i-speak para sa kanya eh.
So, tumatahimik ang buhay. Napatunayan na ng siyensya na ang galit nagpapasama ng kalusugan. Nagpapabagal ng paggaling kung ikaw ay nagpapagaling. At alam na natin sa lahat ng police files na ang galit nakakamatay, nakakapatay, nakakapagpakulong, kaya walang lugar yan sa ating buhay. 1 to 10, how will you grade yourself as magagalitin? Dear Lord, teach us to assess ourselves. At kung kami ay merong parang likas, nature na magagalitin, turuan mo kami na ito ay supilin, ayusin, put it under the control of the Spirit, so that it's not the devil who will control our lives. Turuan mo kami magsalita ng maganda, ng mabuti, ng tama, mahinahon. At kung laging may naiinis o nagagalit sa amin, turuan mo kaming suriin ang aming sarili para hindi kami ang maging dahilan na may mga tao magkasala, mainis, magalit. Teach us. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid, ang personal na kahulugan nito sa ating buhay at kung anong babaunin nating karunungan sa mga nalalabing araw ng ating buhay tungkol sa issue ng galit. Lord, teach us to make this message personal. Be with the Lord in silent reflection. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after Thee. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after Thee. A heart that hides Your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, but one You rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases You, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to Your throne. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after Thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after Thee. A heart that hides Your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, but one You rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases You, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to Your throne. Sweet aroma of worship that rises to Your throne. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin.
Panginoon, salamat po sa katiwasayan at kapayapaang aming nararanasan sa tuwing kami po ay lalapit sa inyo at sa tuwing kami po ay makapakikinig ng mensahe ninyo. Katiwasayan at kapayapaan na siya rin po naming kalakasan upang aming maitawid ang bawat araw sa aming buhay. Nagpapasalamat din po kami, Ama, sa patuloy na pagsubaybay sa aming mga buhay, sa mga paalala, sa kung ano po ang dapat at hindi po namin dapat gawin, at sa lahat po ng mga pagpapalang ipinagkakalob ninyo sa amin sa araw-araw. At salamat po sa patuloy na pagpapaunawa at sa tunay na kabutihan at kapakinabangan ng pagbabalik sa inyo ng aming mga handog at kapo. Mga pagpapalang nagmula rin po sa inyo, na sa tuwing ibabalik po namin, maliit man po o malaki ito, ay pinagpapala ninyo, pinararami at muling ibinabalik sa amin upang aming tamasahin. Sa umaga pong ito, Ama, kasabay po sa muli naming pagbabalik sa inyo ng aming mga handog at ikapo, ang aming panalangin na nawa ay lubusan na po naming maunawaan na ang pagbabalik po nito sa inyong paanan ay tunay naman pong para rin sa aming kabutihan. Muli, maraming salamat po sa lahat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pag-ibigay, kayo ay malugod. Sa iyong pangalan, pinaghahandog. Kayo ang may kapal, lumikha ng lahat. Taos puso
ating mensahe na binahagi ni Kuya Ed Lapis ay may pamagat na The Bible on Anger. Available na po ang mensahe ito sa CD sa Caloob Bookstore. Para po sa iba pang mensahe, titles at aklat ni Kuya Ed Lapis at Kuya Gami Alba, bisitahin po natin ang ating Caloob Bookstores at mga book tables. Ngayon po naman ay hilingan nating tumayo ang ating mga first-time attendees. Kayo po ay hinilang namin tumayo upang amin kayong makilala. Nagagalak po kami na kayo ay aming makasama ngayong umagang ito at ang answer po natin may abot sa inyong mga forms. Pakibigay lamang po ang mga impormasyong hiningi dito at mamaya po pagkatapos ng ating gawain, dumako po kayo dito sa bandang harapan sa may black chairs section at may iabot na handog ang day by day para sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sa lahat po ng mga prayer concerns, ipinapaalam po namin sa inyo na meron po tayong prayer team na nakahanda po kayong ipanalangin. Pumunta po lamang kayo sa gawing likuran sa may orange chair area. Pagkatapos po ng ating panambahan, meron pong prayer team doon para kayo po ay may panalangin. At para naman po sa mga gustong makibahagi o sumali sa iba't ibang ministry dito sa Day by Day, meron po tayong Ministry Seekers Booth na matatagpuan din sa gawing likuran, katabi ng prayer ministry table. At salamat po. Today's activities, tingnan po natin sa mga nais pong mag-aral sa ating pong Sunday School. Ito po ay ginaganap dito sa main hall, yellow chair section tuwing linggo, pagkatapos po ng ating first worship service. Abangan ang mga darating na gawain ngayong buwan ng Setyembre. Para po sa mga nagbabalak o malapit ng ikasal, magkakaroon po ng kasalan seminar sa darating na September 24. Abangan po at tangkilikin natin ang pinakabagong produksyon ng ating publication ministry, ang Deeper Water Series. Ito po ay binubuo ng 28 booklets na naglalaman ng mga mapaghamon at mahalagang mensahe ni Pastor Ed. Ilulunsod po ang complete box series na darating na Manila International Book Fair na gaganapin sa SMX Convention Center sa SM MOA September 13 to 17, 2017. Available po ito bilang isang kompleto o hiwa-hiwalay na serye. Gusto niyo po bang matuto ang inyong mga anak ng folk dances at matutong tumugtog ng mga katutubong instrumento? Isali po ninyo sila sa Caloob Turuan para sa Kabataan. Para sa mga kabataang edad 6 hanggang 14 na taong gulang, magpa-register po sa main entrance o kaya sa Day by Day office. At para po sa ating huling mensahe, para sa mga detalye ng iba pang gawain, kumuha po ng CP ng ating araw-araw newsletter o makapag-ugnayan lamang po sa Day by Day office. Magandang umaga po sa inyong lahat at magkita-kita po tayo muli sa darating na Miyerkules sa Everybody's Worship alas 7 ng gabi dito po sa Bulwagan ng Panginoon. At para po sa karagdagang balita, panoorin po natin ito. Inaanyayahan ng Day by Day Sports Commission ang lahat ng mga basketball players and enthusiasts sa pinakahihintay na basketball league. Day by Day Tatluhan, 3-on-3 Basketball Challenge. Ito ay bukas para sa lahat ng kapatiran ng Day by Day mula 15 years old pataas. Magpa-register sa Day by Day Tatluhan booth na matatagpuan sa main entrance ng Bulwagan. Connect with us on Facebook at Day by Day Basketball Fellowship to get updates, schedules, and to connect with other Day by Day ballers. Day by Day Tatluhan, 3-on-3 Basketball Challenge. Visit the Day by Day Tatluhan booth for more information. Tatlong mahahalagang kaganapan ang nangyari noong August 27 sa Bulwagan ng Panginoon. Ang Day by Day Cares Healthcare at Kalingap Ministry ay nagsagawa ng Health Forum sa The Masters Hall. Ito ay pinamagatang Happy na Healthy pa Part 3
balanseng pananaw sa natural na kalusugan. Naging tagapagsalita dito si Dr. Eric Francisco na nagbahagi ng mga pamamaraan sa tamang pangangalaga ng katawan upang magkaroon ng balanse at malusog na pamumuhay. Binigyan linaw din niya ang mga ilang katanungan ng mga dumalong kapatiran. Ako po si Kuya Melan. Dito sa forum na ito na ipaliwanag kung anong tama din na pananaw sa buhay, tamang pagkain, at pananaw sa mga gawain na ginagawa natin na paglilingkod sa ating Panginoon. Sa pangunguna naman ng ating Juris Ministry, ginanap sa Silid Kaliwanagan ang Manapot. Dito tinalakay ang mga legal na paraan at usapin tungkol sa inheritance, heirs, at last will and testaments. Naging tagapanguna sa forum na ito si Attorney Justin Sukga. Nagtapos ang gawain sa isang open forum. Meron po tayo ngayong legal forum on succession and inheritance. It's about what happens to your property when you die, who gets it, and how your heirs get it. At isang proyekto naman ng ating Sining Visual Ministry ang isinagawa sa Kaligayahan Garden. Sa gabay ng isang fine arts graduate na si Ate Ella Hipolito, idinaos ang coffee painting workshop kung saan itinuro sa mga dumalong kapatiran ang wastong paraan sa pagpipinta gamit ang kape. Ito isa sa mga project ng Sining Visual Ministry, isa sa mga workshop namin. Tawag dito is coffee art painting. Gusto namin inspired yung mga beginners o mga professional artists na mag-join sa ministry ng Sining Visual. Tayo po'y tumayo para sa ating pangwakas na panalangin at palakpakan po natin ang ating Diyos. Aming Diyos, aming Ama, tunay po kayo ay punong-puno ng biyaya para sa aming lahat. Lagi kang nandyan kapag kailangan ka namin. At sa totoo lang, aming Diyos, hindi ka marunong humindi. Kaya ngayon sa oras na ito, Panginoon, ang hinihingi namin muli ay ang iyong habag. Kasi ang dami-dami pong tao na nakakagawa sa amin ng mali, nasasaktan po kaming madalas. At pinipilit namin kalimutan ang galit dahil sa kanilang mga ginawa, pero hindi po maalis agad eh. Nahihirapan po kami. Pero salamat po dahil kayo ang Diyos ng comfort na patuloy na nagbibigay sa amin ng kapayapaan, ng kaaliwan, upang ang mga yun ay huwag matanim sa aming puso at isip. Huwag mo pong ipahintulot, Panginoong Diyos, na maging balat sibuyas kaming lahat. Matutunan naming magtiwala sa iyo, entrusting you to the point of obedience. At nawa yung pagsunod namin, pagnanais na maganap yung mga ginagawa mo, ay hindi puro sa isip lang namin, kundi maisabuhay namin. So God, quiet our heart so that we can focus on the goal that you set before us. Muli rin kaming lumalapit sa trono ng iyong biyaya. Pagalingin mo po ang aming mga karamdaman. Tulungan mo po kami sa pang-araw-araw naming buhay at gabayan. Ilayo niyo rin po kami sa lahat ng masama, tao man, pangyayari, o espiritu man. And let your love, Father God, lift us up. Kasi kung wala po yung pag-ibig ninyong yan, wala rin naman po kaming mararating sa buhay namin ito. Kaya ipinagkakatiwala namin sa inyo ang aming buhay. Kayo po ang manguna sa amin, kumilos. At ngayon sa aming pagtatapos, basbasan niyo po kami aming Diyos. Paliwanagin po ninyo ang inyong mukha sa aming lahat. Mga kapatid, tanggapin natin ang mayamang bendisyon ng ating Ama na nasa langit. Ang kanyang biyayang pagliligtas sa bawat sandali ng ating buhay. Ang pakikipisan ng kanyang banal na espiritu na patuloy na magbibigay sa atin ng kaunawaan
karunungan, kaaliwan, at ang pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw mula sa oras na ito hanggang sa pagharap natin sa Kanya. Lahat ng ito sa pangalan ni Jesus.